Retired military officers in various sectors marched in front of Camp Aguinaldo yesterday, calling for an end to systematic corruption. They are also demanding that President Bongbong Marcos Jr. step down and that this could be just the beginning of wider street protests. Let's find out more about this with Sheena Torno. Marking the 53rd anniversary of martial law, tensions flared at Camp Aguinaldo as protesters voiced their grievances. Led by retired military officers, demonstrators demanded accountability from the government officials and an end to alleged corruption in government projects. Those were the chants outside the AFP General Headquarters in Quezon City, part of a wider movement against alleged anomalies in government flood control projects. Emotions run high, with protesters shouting and asking passing motorists to honk in support. The march involved the United People's Initiative, a coalition of youth, student groups, transport and church sectors, retired military, Muslim communities and other grassroots movements. Their goal, to hold the government accountable for what they call widespread and systematic corruption amid Senate and House of Representatives investigations into the controversial flood control projects. Ang layunin namin, tuldukan ang korupsyon. Tuldukan ang korupsyon, tuldukan ang magnanakaw ang presidente. Dapat aminin niya na siya ang may kasalanan sa nangyari sa ating bansa. Ang korupsyon, siya ang utak ng pagnanakaw. Tatapusin natin ngayon! Marcos resign! Matagal na namin hinihintay ito. Ito na ang tamang panahon, timing! Lumabas na kayo! Bilang isang Pilipino, magsama-sama tayo. Anumang grupo natin, magsama-sama tayo para sa ating kababayan, para sa ating mga apo. Political vloggers also joined, urging citizens to address the root of the nation's problems and take to the streets in a peaceful march. Ang mga contractor ay pinakamababa na na player dito sa korupsyon na ito. Ang problema sa ating natin ngayon sa ating gobyerno ay ang sistematikong korupsyon. Ang mga contractors hindi yan nakakapangurap kung walang nangunguna. Nagpapunta sa kanila yung mga tao sa House of Representatives. Tayo ay lumalaban, hindi na po paupo, hindi na social media kasi hindi natatakot ang mga politikong ito, itong mga kawatan na ito sa mga post natin. It's time to fight this, standing, going out sa streets at ipakita natin ang numero natin, mga Pilipino. We deserve the respect. We are fighting not for any politics. We are fighting for us being Filipinos, for our rights, para sa karapatan natin at sa dignidad natin, sa respeto natin sa ating lahi. Tapos na ang oras ng pakiusapan. Itong mga empleyado natin sa gobyerno ay matagal na nating pinapakiusapan, pero ito na yung oras para tumindig tayo bilang mga boss ng mga public servant. Attorney Ferdy Topacio emphasized that the gathering was not just a rally, but a spontaneous, legitimate expression of the people's call against corruption. Ito pong pagtitipon na ito ay isang payapang pagkilos ng mamamayang Pilipino. Walang talagang organizer nito. Ito ay spontaneous at ito ay naaayon sa ating saligang batas na karapatan ng mga tao na magtipon upang ipadamas sa pamahalaan ang kanilang poot para sa mga nangyayari ngayon. Sapagkat sabi ko nga, hindi lang tayo ninanakawan, niloloko pa tayo. Yung mga solusyong sinasabi nila, puro band-aid solutions, pinalitan yung speaker, investigasyon ng Senado at ng House ay wala pong pinagtutunguhan. Kung anong nipis ng bakal ng kanilang mga flood control, yan ang kapal ng mukha nila. Pero tayo mga taong bayan na, nasa kamay na natin, huwag na nating asahan ang Senado, huwag na nating asahan ang mababang kapulungan. Yan ay mga kasabwat po yan. Kunin na natin sa ating kamay, bawiin na natin ang kapangyarihan mula sa kanila at ibigay sa karapat-dapat. From chants to calls for unity, protesters sent a clear message: end corruption and hold those in power accountable. Yet the question remains, will the government heed the people's demands? And if not, could this signal the start of even larger street protests to come? For God and for my beloved Philippines,
This has been Sheena Torno, SMNI News.